Nagsimula ang ating kwento sa isang bahay na luma at sira-sira na ang bubong at may humihingi ng palugit na bibigyan pa daw siya ng ilang araw. At magbabayad daw siya kaagad hanggat magkaroon siya ng pira. At isang taong naniningil at kailangan na daw siyang bayaran dahil may mga utang din daw siya na babayaran. At dugtong pa nito na may bahay pa daw ang ating bida at akala daw niya ay sirang waiting shed at nagkakahalaga pa daw ito ng ilang dollar at bakit hindi na lang daw ibigay ng ating bida ito sa kanya. At naiinis naman ang ating bida at hinawakan niya nga ito sa kanyang kwelyo dahil lumalampas na daw ito sa linya at kinuha na nga daw nito ang bukid ng ating bida at ano pa ba daw ang gusto nito. At tatawagan naman natin sa pangalan na Xiangzi ang maninahil na sabi nito na dapat daw magkaroon ng respeto ang ating bida pagkakausapin si Xiangzi dahil ang magulang daw ng ating bida ay nakahiga parent sa ospital at naghihintay ng pira. At kahit daw na ibinta daw ng ating bida ang bahay niya ay dapat pa daw nagpasalamat ang ating bida. At nadisturbo nga ang usapan nila nang may dumating na magandang babae. At sinasabi na sinisingil na naman pala si Tang Feng di ba hindi pa naman daw araw ng pagbayad. At napatingin nga ang dalawa at nasambit nga nila ang pangalan ng magandang babae na Jiao Jiao. At makita naman natin ang magandang hubog ng katawan ni Jiao Jiao at sa isip naman ng ating bida na papaanong naging girlfriend ng pangit na lalaki ang maganda at mabait na babae na katulad ni Jiao Jiao. At napabuntong hininga na lang ang ating bida at siguro daw papakasalan niya si Xiangzi at napaisip naman si Xiangzi para daw bulaklak si Jiao Jiao na pumasok sa tae ng baka. At nagsindi nga ng sigarilyo si Xiangzi na nagsasabi na sige-sige daw dahil nagsalita naman daw ang kanyang girlfriend, bibigyan niya daw ng ilang linggo ang ating bida. At sinipa nga niya ang ating bida papalabas ng bahay ng ating bida. At napasabi na baliw, bahay ko to bakit ako pinapalabas. At naiinis naman si Xiangzi sa ating bida at bakit daw siya sinabihan na baliw. At nagpalusot naman ang ating bida na yung sarili niya daw ang sinasabihan niyang baliw dahil wala daw siyang pira. At nagbuntong hininga na lang si Xiangzi dahil kawawa daw ang ating bida at kinaya nangga niya si Jiao Jiao at napalingon naman si Jiao Jiao sa ating bida. At nagpapakilala nga ang ating bida na siya daw si Tang Feng ordinaryong country boy at napamura nga ito dahil wala daw siyang masabing special sa sarili niya. At isang maruming mahirap lang daw siya. At ang bonus nga sa kanya daw ay hindi siya makakain ng mga maayos na pagkain nang walang ipis ang pagkain, at hindi rin daw siya makatulog ng maayos, lalong-lalo na daw pag umuulan ng malakas dahil pariho lang daw sa loob at labas, na parang naliligo na lang siya sa ulan, at higit sa lahat daw wala siyang kasintahan, tulad ng nagre-recap. At lagi daw siyang tinatangihan ng babae dahil na naginip daw si Tang Feng dahil mahirap lang daw siya. At sinuntok nga niya ang pader dahil sa sitwasyon niya at sa ganitong kalagayan daw baka ang bahay niya daw ay mawawala sa kanya. At nagulat nga si Tang Feng nang may napansin siya. Sa sinuntok niyang pader. Nang mapansin niya ang QR code at na-curious naman si Tang Feng kaya susubukan niya nga daw ito. At gumana naman ang inis kanya ito. At nagulat nga si Tang Feng nang biglang nagliwanag ng malakas ang cellphone nito. At may nasilabasan ng na-notifications na si Zhao Gongming daw ang God of Wealth ay naging kaibigan nito at si Silverhorn ay naging kaibigan nito at si Chai Daohuang ang matchmaker ay naging kaibigan nito. At nagtaka naman ang ating bida sa kanyang cellphone dahil naging latest model nga ito. At napatanong pa nga si Tang Feng dahil may big lumabas na system sa kanyang cellphone at binabati ito sa circle ng mga gods at ang application daw na Gina gamit ng ating bida ay nakakonect sa heavenly world at makakonect daw ang ating bida sa mga gods ng libre at sana daw swertihin si Tang Feng at anong klase ba do ito na lumalabas sa cellphone ng ating bida. At nagulat nga na naman ang ating bida nang mag-update ang system niya dahil si Zhao Gongming ang God of Wealth ay ka-Erewan daw ngayon at kung ano daw ang maibibigay ng ating bida para ma-surprise ito.
At napaisip na lang ang ating bida, napaka-interesting daw, ano naman kaya daw ang maibibigay ng ating bida. At nag-chat na nga ang ating bida na kung ang pambihirang bagay na lang daw kaya na makikita lang sa mortal world. At nagsalita naman ang misteryosong God na kung ano ito. At kinakausap ang kanyang consciousness. At nabasa naman ni Tang Feng ang sagot sa kanya at napasabi na consciousness. Ano daw kaya ang pinag-alala ng taong ito? At nagsalita pa nga ang gods na kausap ni Tang Feng na appreciate niya daw ang matalinong ideas ni Tang Feng at ano ba daw ang ere-recommend nito. At nag-reply naman si Tang Feng na papaano kung ito na lang Granny's Square Dance Stereo, isang speaker na hahayaan daw ang misteryosong God na ma-enjoy ang magandang sounds anumang oras. At makita nga natin ang chat ni Tang Feng at ang speaker. At napunta naman ang speaker sa misteryosong God. At sa kinaroroonan naman ni Tang Feng, nagtaka siya dahil biglang nawala ang pinagmamalaki niyang speaker. At bumungad naman sa misteryosong God ang malakas na tog-tog ng speaker na log-iyo tatay mo sa babalo. At natuwa naman ang God na pinapasalamatan si Tang Feng at ayaw niya daw magkaroon ng utang na loob, kaya ano daw ang pwedeng maitulong nito sa ating bida. At nabigla naman ang ating bida kung totoo ba daw. Kaya humingi na si Tang Feng ng tulog para maging mayaman ito habang naaalala niya ang hirap na pinagdadaanan nito. Kaya tumayo na ang gods at lumapit sa rebulto. At nag-perform nga ito ng kakaibang technique at samit pa nito na lemon squeezy baho tae. Kasintabi po sa kumakain. At nabigla naman ang ating bida sa nangyari. Dahil may biglang nagliliwanag sa kanyang kamay. At tinatanong nito kung ano ito, kung gold ba daw na dumi ang hawak niya. At sinagot naman siya ng God na hindi daw, dahil ordinaryong dumi lang daw ito sa heavenly world. At ang lahat daw ay nagbabayad at wala daw siyang pira kundi dumi, at yun lang daw, at nagpaalam na ito. At nandilim naman ang paningin ni Tang Feng at galit na galit nga nitong tinapon ang dumi sa lupa. At bigla nga itong lumuhod at sinasabi na hindi raw, dahil ang dumi daw ay galing sa heavenly world, kakaiba daw ito sa mortal world. Kaya sinubukan niya na ito sa kanyang tomatoes at kanyang diniligan. At bigla nga itong tumobo na kumikintab pa at lumaki pa nga ito ng lumaki. At nakatingin na lang ang ating bida nito dahil sobrang taas na ng kanyang tanim. At makikita nga natin ang nagsilakihan na bunga ng tomatoes at swerte daw ang ating bida dahil walang bubong ang kanilang bahay. At napahanga na nga ang ating bida dahil napakalaki ng kanyang tomatoes at kanya daw itong ibibinta. At napunta tayo sa Grassland Villa at sinisigawan ng bantay so Tang Feng na exclusive daw ang villa at hindi daw niya matatanggap ang binibinte ni Tang Feng. At pinipilit naman ito ni Tang Feng na tikman ang kanyang tomatoes dahil masarap daw ito dahil sa sobrang laki, at naiinis naman ang bantay dahil napakalaki daw ng itlog isti tomatoes ng ating bida at baka makakalason pa ito. At nabigla naman si Tang Feng nang may tumapik sa kanya. At sinabihan si Tang Feng kung anong binibinte nito. At pinakita naman ni Tang Feng ang maliit niyang tomatoes na kanyang tinanim. At napahanga nga ang lalaki at titikman niya daw ang maliliit na tomatoes ng ating bida, at ito pala si Manager Liu habang nakatingin naman ang bantay na nag-alala. At kinagat na nga ito ni Manager Liu. At bigla ngang napunit ang damit ni Manager Liu dahil nag-astatag-oro nga ito. Wow! Dahil napakasarap daw at para daw siyang naliligo sa swimming pool na puno ng youthful vibes. At ang malakas daw na flavor ng tomatoes ay nakakapagpalakas ngagdaloy ng dugo ni Manager Liu na parang ilong. At hinawakan niya nga ang ating bida at sinasabihan na napakasarap daw ng tomatoes nito at bibilhin niya daw ang lahat ng ito, pero sinabihan lang ito ni Tang Feng na kailangan daw niyang humanap pa ng ibang buyers. At sinabihan naman siya ni Manager Leo na babayaran niya daw ang ating bida ng 100,000 basta ibinta lang daw nito ang kanyang mga tomatoes. At natulala naman si Tang Feng sa narinig niya. At napunta tayo sa isang lugar na tinatawag na Fun for All Playroom. At maririnig ang taong tumatawa na nanalo na naman daw siya.
At makikita natin si Xiangzi na nagsusugal at napatingin ito sa cellphone niya dahil binayaran siya ni Tang Feng 100,000. At hindi naman makapaniwala si Xiangzi na nakabayad ang ating bida at siguradong gumagawa lang daw ng trick si Tang Feng. At nang tumayo na si Xiangzi ay nagreklamo naman ang kalaro niya dahil hindi daw pwedeng manalo ito at tatakbo kaya sinabihan na lang sila ni Xiangzi na hindi na siya aalis. At tinawagan niya nga si Zhao Zhao at Pina papunta sa bahay ni Tang Feng. At napunta tayo sa lumang bahay ni Tang Feng. At masaya nga ito na kumakanta dahil nakabayad na daw ito kay Xiangzi. At salamat daw sa Circle of Gods. At nakita naman ni Tang Feng ang post ni Chai Daohuang the Matchmaker, ang pinasusubukan na libre ang Red Cord Beta, at na-curious naman si Tang Feng kaya sinubukan niya ito kung nakakasakit ba. At nagtaka nga si Tang Feng kung bakit may lumalabas na kakaibang bagay. At bigla namang dumating si Zhao Zhao at tinatawag ang ating bida kung andyan ito. At binuksan naman ni Tang Feng ang binto at tinatanong si Zhao Zhao kung anong sadya nito. At pinakita nga niya ang ginagawa niyang dumplings at nakukonsensya daw si Xiangzi kaya sinabihan daw siya na magdala ng dumplings para humingi ng sorry sa ating bida. At tinanggap naman ito ni Tang Feng at nagpasalamat. Pero nagulat nga na naman si Tang Feng nang biglang kumapit ang red cord kay Zhao Zhao. At bigla na lang nagbago ang pag-uugali ni Zhao Zhao at napatanong na lang si Tang Feng dito. At nagsimula nang ang mang-akit si Zhao Zhao kay Tang Feng dahil sa epekto ng red cord at panisa kay Tang Feng na hindi pa daw siya kumain at baka pwede daw silang pumasok at samay na kumain. At dito na lang muna at abangan ang kapakapanabik na eksena sa ating kwento. Salamat po, sana suportahan nyo ang bago nating channel.